Bago ka maupo, kamayan mo ang katabi mo. Sabihin mo sa kanya, ba't paganda ka ng paganda? Tanungin mo siya, ba't paganda ka ng paganda? Okay? Ayan. Makakaupo na po ang lahat ng magaganda at guwapo ay makakaupo na. Nakakita ko kanina na nakasibangot nung tanungin siya ba't paganda ka ng paganda? Napangiti yung katabi mo. Nagbigay kagalakan sa kanya. Kanina seryoso Ang nasa isip, mga problema, pero nung marinig niya, ba't paganda ka ng paganda? Napangiti. Sino yun? Wala ba sisigaw? Ako yun. Okay? So ngayon pong umaga ay meron tayong bagong team na pag-aaralan at ito ay God on our trials. Ibig sabihin, sa pagsubok na nararanasan natin ay kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos sa mga pagsubok sa buhay. Yan ang team natin. At ang paksang tatalakayin natin ngayong umaga ay patungkol sa mga aral ng tinik sa laman. Lessons from the thorn in the flesh. Sa English yon. Sa Tagalog, mga aral ng tinik sa laman. Ano ang ating paksa? Mga aral. Saan? Ikaw ba'y may mga maraming tinik ka ba sa laman? Ito bang katabi mo ay kinikilala mong tinik mo sa buhay? Pakitingin lang nasa kanan at nasa kaliwa. At mag-isip-isip ka, ito bang katabi kong ito ay nagiging tinik ko sa buhay? So, nakukuha na ninyo agad pag sinabing tinik kita sa laman. Di ba may ganun? Dati naririnig ko yan sa mother ko, sinasabi sa father ko nung nag-aaway sila. Nako, tinik ka sa lalamunan ko, sabi ba naman ng nanay ko. Ikaw rin, tinik ka naman sa akin balakang, sabi naman nung. So, pagka nagkakaroon ng sagutan, ginagamit yung tinik Di ba? Pag sinabing tinik, pahirap ka sa buhay ko. Muli tingnan mo, nasa kanan, nasa kaliwa mo. Sabihin mo sa kanya, ako ba'y naging tinik sa buhay mo? Ayan. Anong sagot? Hindi daw? O malapit na? Ngayon po kapatid, sa pag-aaral natin patungkol sa tinik sa laman, let's read this portion of Scripture that mention about thorn in the flesh o yung tinik sa laman. Mababasa natin sa 2 Korinto 12, talatang 1 hanggang 10. Atin pong basahin itong portion ng scripture na ito. Kailangan ko pang magmalaki, sabi ni Pablo, kahit wala akong mapapala dito. Ang sasabihin ko naman ngayon ang mga pangitain at mga pahayag mula sa Panginoon. May kilala akong isang Kristiyano na dinala sa 3 langit. 14 na taon na ang nakakalipas. Hindi ko lang matiyak kung ito'y isang pangitain lamang o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. Alam kong ang taong iyon ay dinala sa paraiso. Hindi ko alam kung iyon ay isang pangitain o tunay na pangyayari. Tanging Diyos ang nakakaalam. Next slide. Upang hindi ako magmataas dahil sa kalakhan ng mga pahayag sa akin, ibinigay sa akin ang tinik sa laman. Ito ay sugo ni Satanas na magpapahirap sa akin upang hindi ako magmataas. Dahil dito, ipinamanhi ko ng 3 ulit sa Panginoon na ito ay maalis sa akin. Sinabi niya sa akin, sapat sa iyo ang aking biyaya dahil ang aking kapangyarihan ay nalulubos sa kahinaan. Kaya nga, lalo akong magmamapuri sa aking kahinaan upang manahan sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Kaya nga ako ay malulugod sa mga kahinaan, sa mga panlalait, sa pangangailangan, sa pag-uusig, sa kagipitan alang-alang kay Kristo. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka ako malakas. Purihin ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Bago natin bigyan ng pansin o atensyon ang binanggit ni Pablo na tinik sa laman,
ay kunin natin muna ang background. Bakit niya sinabi ito sa 2 Corinthians 12, 1-10? Bakit niya isinulat yung porsyong yan ng Scripture? Sabi rito, ang sulat na ito ni Apostol Pablo sa 2 Korinto, Kabanata 12, ay pagdepensa niya sa mga nagke-question sa kanyang pagiging apostol ni Kristo. Maraming mga mananampalataya dito sa Corinth. Ang Corinth ay isa pong itong kilalang syudad sa hindi probinsya, sa bansang Akaya. Ang Akaya ay mga Greek people ito, mga taong Griego, no? Na ang tawag sa bansa ay Akaya, at ang syudad, pinaka prominent city sa Akaya ay ang Corinth City o City of Corinth. At dito, marami nakakilala sa Panginoon nang si Pablo ay magmisyon dyan. Nakapagtayo siya o nakapagtatag siya ng church sa Corinth. At sa kanyang pagtatatag doon, maraming mga mananampalataya ang nagdadoubt kay Apostle Paul kung siya nga ba ay apostol ni Kristo. At dahil po dyan ay kanya pong dinipensa sa pamamagitan ng 3 pamamaraan ng kanyang pagsasalaysay dito sa binasa natin, na siya nga ay tunay na sugo ni Kristo. Binanggit ni Apostol Pablo ang 3 depensa niya sa pagiging apostol ni Kristo mula sa verse 1 hanggang verse 10. Pakita natin, next slide. Yan. Una, ay sa kanyang pagdidepensa ay kanyang sinabi yung kanyang karanasan na nakaakyat siya sa 3 langit. Parang sinasabi niya, kini-question niyo ang aking apostolic authority. Yung pagiging apostol ko ni Kristo. Parang ganito, sino sa inyo ang nakapasok na sa langit? Parang ganun. Samantalang siya ay nakapasok sa langit na tinawag niyang 3 langit. Nariyan sa verse 2 ng 2 Korinto, Kabanata 12. Anong sabi niya? May alam akong isang lalaki na nakay Kristo. Hindi ko alam kung ito ay sa katawan o wala sa katawan. Ang Diyos ang nakakaalam. 14 na taon na ang nakalilipas. Ang lalaking ito ay inagaw paitaas sa 3 langit. Hindi tuwirang sinabi niya na siya yung lalaki. Kasi ganun po ang pamaraan ng pagsusulat. Hindi agad dinidiretso niya na siya yung umakyat sa langit. Kundi ang kanyang sinabi lang dito, may kilala siyang isang lalaki kay Kristo na 14 na taon na ang nakalilipas nang ito'y umakyat sa 3 langit. At ang tinutukoy niyang lalaking yun ay walang iba kundi siya. So, ang langit pala, kapatid, ay may tinatawag na 3 langit. Ano yung unang langit? Ang unang langit ang nililiparan ng eroplano, ng mga ibon, yan, at ng uwak, at ng eagle. Yan po ang tinatawag na unang langit. Ang 2 langit, yung kinalalagyan ng mga iba't ibang planeta, ng mga Milky Way, nililiparan po ng mga rocket ship, ganon. Kilalagyan ng buwan at kinalalagyan ng araw. Yun ang 2 langit. Ang 3 langit, ito po tinatawag ni Pablo na paraiso. Ito po yung kinalalagyan ng Diyos at ng mga nangamatay kay Kristo na nandun po sa kaharian ng Diyos. Yung 3 langit ay tumutukoy sa kaharian ng Diyos doon sa itaas. At yun ang narating ni Pablo. And his description of the third heaven, it was a paradise. Isang paraiso. Ano makikita mo sa paraiso? Puro ulap ba ang makikita mo at puro stars lang ang nakikita mo sa paraiso? Hindi paraiso yun. Pag nakarating ka sa paraiso, ano ang description ng paradise? Paradise is not an English word. Paradise is a Persian word meaning garden, hardin sa Tagalog. Hardin, nakarating siya sa hardin. Ano ang mga makikita mo sa hardin? Merong damo, may sariwang damo, merong sariwang ilog, di ba? May mga puno, di ba? At may mga maraming mga iba pang bagay na makikita
doon sa hardin. Mga flowers, magagandang flowers. Kaya yung mga namatay na, pero nabuhay uli sila at niloob ng Diyos na makapasyal sa heaven, narating nila yon. Katulad ng isang sister natin, nung panahon ng pandemic, siya ay hindi na makahinga at feeling niya, namatay na siya. Yun din ang feeling nung kanyang hipag. Kasi ipinag-pray siya ng hipag niya at biglang nabalik uli kasi parang wala nang buhay. Pinag-pray siya ng hipag niya, nabuhay siya. At noong siya mag-message sa akin, sabi niya, Pastor Ferdy, sabi niya, nabuhay uli ako pero alam ko, hindi na ako makahinga nun kasi bumababa na ang kanyang oxygen level. Time ng pandemic po yun ha. And then, sabi niya, nakita ko na lang ang sarili ko, naglalakad ako sa isang hardin. Ang ganda ng mga bulaklak, sabi niya, walang kaparis dito sa lupa. At ang ganda ng mga damo, ang ganda sa paligid. May narinig siya nag-aawitan, ang ganda ng tinig, hinahanap niya. At nakakita siya ng mga ibon na nagliliparan, doon galing ang tinig. Mga ibon na umaawit. Sabi niya, ang ganda. At ang sarap, sabi niya ganun. Nakalimutan ko nga po pala na ako pala may pamilya. Ganun pala, pagpasok mo sa heaven, makakalimutan mo pala ang lahat ng loved ones mo. Dahil sa saya at kagandahang iyong mararanasan. Sa overflowing joy pala pag nasa heaven ka. Nakakalimutan mo yung iniwan mong bahay, iniwan mong pera sa lupa, iniwan mong mga anak, pati asawa mo, makakalimutan mo lahat pala yun pag ikaw ay nasa langit. Kaya lang po, nakarinig siya ng tinig at sabi sa kanya, hindi mo pa oras. Bumalik ka sa lupa. Kaya nung siya'y pinagpipray nung kanyang hipag, ay nagmulat siya. At yun, binigyan siya ng ikalawang buhay ng Panginoong Jesus. So, yung kanyang karanasang yun ang napuntahan ni Apostol Pablo, paradise o hardin. Pero hindi lamang po yun ang kabuuan ng kaharian ng Diyos. Kundi si Apostol diyan naman ay nakakita rin, nakarating sa heaven, hindi naman siya nakapunta sa paradise. Ang napuntahan niya ay syudad, city. City. Ibig sabihin, yung napuntahan ni Pablo ay forest, kahuyan. Ang napuntahan naman ni John ay city o syudad, parang Maynila, parang Makati, parang BLC. BGC pala, BLC. Amatik na ako mapa-LBC, brother. Sa BGC, napakagandang city. At nakita ni John naman, ibang klase yung espalto nila doon. Kundi yari sa ginto, ibang klase. At si Jesus Christ naman nag-describe kung ano ang meron sa city. Meron siyang kondo. Kasi sabi niya, in my Father's house are many mansions. Yung salitang mansions, sa original ay many rooms. Ano ba ang isang lugar na napakaraming kwarto? Yun ay ang kondo. Amen? So, ibig sabihin, may condominium na naghihintay sa bawat isa sa atin doon sa langit. Kung hindi mo ka pa natira sa kondo mo, may kondo ka sa heaven. Palakpakan mo naman ang ating Panginoon. Kaya kompleto po sa langit. Kaya huwag kang mag-alala na iisipin mo pag namatay ka, pumunta ka sa langit, naka-floating ka lang doon sa ulap, ka-boring naman ito. Lagi kong pinapanood ang mga Milky Way. Hindi po ganun ang dapat niyong isipin. Kasi ang karunungan ng tao, lahat yan galing sa Diyos. Kung paano ang tao lumikha ng city rito sa lupa at may mga forest tayo, tatalunin mo ba sa karunungan at kaalaman ng Diyos? Kung may city rito, gandang-ganda ka pag pumunta ka sa ibang bansa, di ba? Kung ikaw ay nasa Los Angeles City, na katulad ng ating brother na ito na siya ay na asawa ni Sister Remy, paki-recognize lang natin si Brother Edwin. Yan, Brother Edwin Santiago, karating lang niya, galing po siya sa LA. At kanya pong dinalaw ang kanyang mahal na asawa at ang kanyang binatang anak na si Nikos. Nikos, tayo ka, tsaka si Sister Remy. Yan ang kanyang asawa at anak. Nikos, iyan, no? Praise the Lord. So, ganun. Pag ako nakarating na ako sa LA, ang ganda ng LA. Pero walang tatalo sa ganda ng syudad sa langit. Perpekto yun, mga kapatid.
So, ang sabi, si Pablo ay dinala sa ikatlong langit. Yun ang kanyang depensa na siya ay apostol ni Kristo. Meron siyang karanasang hindi nararanasan ng sino mang tao. At ang ikalawa niyang depensa ay ang mga paghihirap na kanyang naranasan. Ang kanyang depensa, kanyang apostolic authority bilang sugo ni Kristo ay ang mga paghihirap. Ano yun? Sino sa inyo ang nagkaroon ng tinik sa laman? Parang sinasabi niya sa mga Korinto. Sa 2 Corinthians 12:7-8, upang hindi ako magmataas dahil sa mga pahayag sa akin o naranasan niyang nakarating sa third heaven, ibinigay sa akin ang tinik sa laman. Ito ay sugo ni Satanas na magpapahirap sa akin upang hindi ako magmataas. Dahil dito, ipinamanhik ko ng 3 ulit sa Panginoon, Lord, alisin mo po ang tinik sa laman ko. Sinabi niya kay Lord, Lord, tanggalin mo ang tinik sa lalamunan ko. Alisin mo ang lahat ng ito. At ang ikatlo na depensa niya ay dahil sa biyaya ng Diyos, ay napagtatagumpayan niya ang mga problema sa buhay. Ikaw ba ay sugo ni Kristo? Yan ang tanong. Ikaw ba ay lingkod ng Diyos? Si Pablo may 3 depensa. Sunugo siya. Una, nakarating siya saan? Sa ikatlong langit. Ikalawa, may mga paghihirap siyang nararanasan sa kanyang Christian life. At ikatlo, na pagtatagumpayan niya ang mga tinik sa laman sa buhay niya. Ang sabi rito, sinabi sa akin ng Diyos, sapat sa iyo ang aking biyaya dahil ang aking kapangyarihan ay nalulubos sa kahinaan. Kaya nga, lalo akong magmamapuri sa aking kahinaan upang manahan sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Kaya nga ako ay malulugod sa mga kahinaan, sa mga panlalait, sa pangangailangan, sa pag-uusig, sa kagipitan, alang-alang kay Kristo. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka ako malakas. Ngayon, ang bibigyan natin ng maraming pansin ay ang tinik sa laman na naranasan ni Apostol Pablo. Na sinasabi sa 2 Korinto 12:7, upang hindi ako magmataas dahil sa kalakhan ng mga pahayag sa akin, ibinigay sa akin ang tinik sa laman. Ito ay sugo ni Satanas na magpapahirap sa akin upang hindi ako magmataas. Anong ibig sabihin ng tinik sa laman na binabanggit ni Pablo? Ito ba, next slide natin, ito ba ay literal na tinik? Yung talagang tinik talaga na inilagay dito sa kanyang bituka at mamaya naman niya may tumutusok-tusok sa kanyang bituka? Hindi po, ako sa akin hindi po ito literal na tinik. Ito po, kapatid, ay isang metaphor. Pag sinabing metaphor, hindi ito literal, kundi spiritual, may spiritual na kahulugan. Bakit? Sapagkat ipinaliwanag sa atin dito, sa 2 Corinthians 12:10, kung ano ang mga iyon. Sabi niya sa verse 10, kaya nga ako ay malulugod sa kanyang mga kahinaan. So, ang tinik sa laman ay yung weaknesses natin. Ano ang weakness mo? Anong kahinaan mo? Pag nakarinig ka ng pinta sa'yo, nagwawala ka kaagad at gusto mo agad sabunutan yung tao. Gusto mo agad sugurin. Yung bang madali kang mapikon, pwedeng kahinaan niya ng isang tao. Na ngayon, masaya kayo. Pag nabiro mo na yan, ika nga nagmumukhang demonyo na yung katabi mo. Kahinaan niya yun. Anong kahinaan mo? Pagkain? Pwede yun. O anong kahinaan mo? Magagandang babae? Anong kahinaan mo? Mga pogi? Pag nakakita ka ng pogi, nakakalimutan mong born again Christian ka pala. Anong kahinaan mo, kapatid? Ang kahinaan mo ay ang panonood mo ng palabas sa YouTube. Ang weakness mo, kapatid, ay ang Facebook. Tagating na sa Facebook, talaga namang magbababad ka dyan. Kasi may ganun, kanya-kanyang weaknesses yan.
May mga kahinaan ang tao. Kayo ang nakakaalam. Yun ang naranasan ni Pablo. Karoon siya ng kahinaan sa isang bagay. At ang kahinaan na yun, ang laging na lamang na nagpapaiyak sa kanya at naaakay siya na lumuhod sa harapan ng Diyos. Weakness po pwedeng paggawa ng kasalanan. Yung kahinaan niya na lagi niyang nape-fail si God sa buhay niya. Laging, Lord, sorry po, nagawa ko na naman ito. Kakasisi ko lang, nagawa ko na naman. Sorry, Lord. May weakness ang isang tao. Yan ay tinik sa laman ng isang mananampalataya. Ano pa kapatid? Sa pangangailangan. Naranasan ni Pablo ng mga ilangan. Hindi lahat ng bagay ay laging may pera si Pablo. Dumating sa kanya na siya ay nasa need. Pwede po yun. Yan po ay isang tinik sa laman niya. Na maaari kapatid, dahil siya isang missionary, kulang siya sa financial support. Kaya siya tinutulungan ng ibang mananampalataya sa kanyang pangangaral ng salita ng Diyos sa iba't ibang lugar. So siya ay dumadaan sa mga pangangailangan. So pwedeng yun ay kanyang kahinaan. Pwedeng yun kapatid ay tinik sa laman sa buhay niya. At ang sumunod ay ang pag-uusig. Ito po yung sinasabihan ka ng masama. Lagi na lamang may ka-misunderstanding kang tao. Hindi kayo lagi, may mga tao minsan hindi mo makasundo at hindi mo ma-please. Yung inuusig ka, pinamamalita ang kapintasan mo na sobrang ganda mo daw. At sobrang guwapo mo daw. Sa masama ng loob mo sa mga balitang iyon. Di ba? Mga bagay na ikinakalat na kapintasan mo. Pwedeng yun ay tinik mo. Parang iniisip mo, itong taong ito lagi nagkakalat na lang ng masama laban sa akin eh. Anong tawag mo dun? Tinik ko siya eh. Hindi sa laman, tinik mo sa lalamunan. Di ba? Di ba? May ganyan. Yan nararanasan ni Pablo, tinatawag na pag-uusig. May mga bagay na nagkakalat ng mga ikapipintas niya. Parang wala siyang ginawang maganda. Pinapakitaan niya ng mabuti ang kanyang kapwa, pero patalikuran, nagsasalita ng masama laban sa kanya. Yun ay tinik sa laman ng isang tao. Lagi siyang iniinis. Ang bait-bait na nga niya, kaya nakakalimutan niyang born again siya dahil sa taong iyon. Meron ba tao, ito tanongin ko kanya, meron bang tao na, grabe, nakakalimutan mong born again ka dahil sa kanya? At gusto mo talagang siya ay gawan ng masama dahil sa ginagawa sa iyo. Lagi na lang binubuli ka. Pag nariyan, grabe, wagas kung ikaw ay biruin o pagsalitaan ng hindi maganda. Ang tawag doon ay tinik sa laman. Kung kasama mo siya sa isang ministry, nagpapalipat ka, ay kasama ko siya dito sa ministry ito. Pwede po ba magpalipat ako ng ibang ministry? Kasi nariyan na naman yung taong ito. Naku po, ang tawag doon ay tinik mo sa laman. Sulat mo ang mga tinik mo sa laman. Sino-sino ang mga ito? Na lagi na lang. Minsan, tinuturing nila ang tinik sa laman nila, yung leader nila. Diba? O kaya yung pastor nila, tinik sa laman ko yan. Tuwing ako ay makikinig ng salita ng Diyos, lalo akong pinapatamaan ng pastor. Kaya ang turing mo, tinik mo sa laman. Diba? Yung ganun, iniisip mo, parang inuusig ka, pinapatamaan ka. Marami po tayong tinik sa laman. Hindi lamang po yung outside of our family, even sa pamilya natin. May ganun. O kaya kayo mga magulang, minsan may mga anak kayo, hindi man nyo masabi, pero parang tinik sa inyo. Kasi laging pinagmumulan ng gulo. Di ba may ganun? Merong miyembro ng anak mo, miyembro ng pamilya mo, pagka nakagulo sa bahay, laging siyang pinanggagalingan. Nag-aaway-away sila, o ikaw na naman ang pinanggalingan, gato ganyan. Hindi mo lang masabi, naku, ikaw ang tinik sa pamilya natin.
Nakuha nyo? May ganun. Sino sa inyo alam nyo kayo ang tinik sa pamilya ninyo? Walang aamin yan. Walang aamin yan. Maliban bigyan ka ng 5 milyon para paaminin ka na ikaw yun. Di ho ba? Meron namang sinasabing tinik sa inyong grupo. Pag sinabing tinik sa grupo ninyo, parang ikaw yung pinaka-problema. Hindi kami makakilos dahil sa iyo. Parang gano'n. Hindi kami makausad dahil sa taong ito. Hirap na hirap kami. Minsan, yung boyfriend mo o yung girlfriend mo, nagiging tinik sa laman sa iyo. Nagiging hadlang sa paglilingkod mo kay Lord. Yung iba naman, yung asawa nila, ang nagiging tinik sa laman nila. Di po ba? Nagiging hadlang sa paglilingkod nila sa Panginoon. At nakakalimutan nila na sila'y born again pala. Dahil nga sa nagagawa ng kanyang asawa o ng sinuman na mga taong malapit sa atin. At dito po, kapatid, ano-ano ang mga aral na pwede nating makuha sa mga tinik sa laman sa buhay natin. Mababasa natin yan sa kabuuan ng 2 Corinthians chapter 12, 1-10, kung ano-ano ang mga aral na pwede nating makuha patungkol sa tinik sa laman. Ano ang halimbawa ng tinik sa laman? Mga kahinaan. Ano pa? Mga panlalait na tinatanggap natin. Ano pa? Pangangailangan. Ano pa? Pag-uusig. Ano pa? Kagipitan. Yan, nanasan natin na minsan gipit ka, wala kang trabaho. Lagi pag naghahanap ka ng trabaho, hindi ka natatanggap. Ang tingin mo parang may tinik ako sa laman sa ganun. Hirap na hirap ako. Lagi na lang pag mag-a-apply ako, hindi ako natatanggap. Parang yun, ang tingin mo, yun ang tinik mo eh. Parang tinik, parang bang may hadlang sa buhay mo. Nahihirapan kang umusad. Anong pinakamalaking pera na nahawakan mo? Tanayin ko nga kayo. Anong malaking pera na nahawakan mo? Pag sinabing nahawakan, hindi yung hinawakan mo lang yung napa sa iyo. Pinakamalaking pera. Hanggang saan lang ang limit? Hanggang 50,000 lang ba nahawakan mo? Tapos nawawala rin agad. Parang bula na nauubos. Ang tingin mo, pag gumawak ako ng pera, nababaliwala. Parang may tinik sa laman ako. Yung ganun. So, mga pagsubok yan. Mga trials, mga problema yan sa buhay. Ang simbolo ng tinik sa laman ay mga problema at mga pagsubok sa buhay. Pwede ring sakit yan o karamdaman ng tao na hindi nawawala-wala sa iyo. Katulad ng diabetes. Ito, tinalakay sa atin ni Doc Bang sa atin. Pinaliwanag, ang ganda ng paliwanag niya about diabetes. Yung pagkakaroon ng abnormal na elevation ng blood sugar sa dugo natin na pwedeng makaapekto sa ating kalusugan at sa mga internal organs ng katawan natin. O pwedeng yan ang tinik sa laman mo. Di ba? Mga sakit, karamdaman. Na nag-iipon ka, mamaya mauubos yung iniipon mo dahil pupunta lamang sa ospital at sa pambayad sa doktor. Wala kang naiipon, kaya kagipitan ng tawag. Amen? Anong tawag doon? Tinik sa laman. Anong tinik sa laman mo? Lagi kang nakakanamdam ng panghihina, panlalambot. Hindi mawala-wala ang sakit at karamdaman na nasa iyo. Nagiging hadlang tuloy yan sa pagtupad mo sa mga bagay na dapat mong gawin sa araw-araw. Ang tawag ay tinik sa laman. Ano ang mga aral na makukuha natin dyan? Number 1, ang bawat pagpapala na nararanasan natin ay laging may kaakibat na pagsubok. Aral ito sa tinik sa laman. Ang tinik sa laman ay dumarating sa atin pag tuwing may pagpapala na dumarating sa buhay natin. Grabe ang blessing na naranasan ni Apostol Pablo. Ano yung blessing niya? Nakaakyat siya sa 3 langit. Wow!
At nakarinig siya ng mga bagay na hindi pwedeng ikwento dun na nakita niya. Pero, pagkatapos maranasan ang blessing, ang mga problemang dumating agad kay Pablo ay tinik sa laman na ipinadala ni Satan. Pagtapos ng blessing, nagkaroon siya agad ng tinik sa laman. Alam niyo po, marami akong kilala na pagkatapos magpatotoo ng naranasan nila na makapangyarihang pagkilos ng Diyos, bigla na lang may dumarating na mga pagsubok. Halimbawa, na-encounter mo si God. Sa isang praise and worship natin, nakakita ka ng vision, nagliliwanag si Lord. Tuwan-tuwa ka sa experience mo na yon. At nagpatotoo ka pa sa harapan ng congregation. Pagkalipas ng ilang buwan, hindi ka na makita ng iba. Tinatanong na, nasaan na yung nagpatotoo? Bakit nawala na siya sa gawain? Nabalitaan mo, grabe yung dumating na problema at pagsubok. Nagkaroon ng tinik sa laman. Hindi na nakapagpatuloy. Sayang ang ganda pa man din ang patotoo niya. Kasi nga, pagka ikaw ay nakaranas ng magandang patotoo ng Diyos, may dumarating na tinik sa laman sa buhay po natin. Kadalasan yan ay nararanasan pagkatapos ng pag-attend ng encounter seminar natin. Grabe, no? Nang patungan ka ng kamay ng mga leaders, na-slain ka pa. Grabe yung na-experience mo. And then, hingi ng patotoo, tumayo ka pa rito sa harapan ng mga delegates, umiiyak ka pa. Ang tanong, nasaan na sila? Marami doon, hindi ko na po nakikita ngayon. Bakit? Hindi kasi nila alam ang Christian life kung paano tumakbo. Pag may karanasan ka, humanda ka sa tinik sa laman na po pwedeng dumating sa buhay mo. Ibig sabihin, may kalakip na problemang dumarating. O pagkatapos umattend ng summer camp, wow, testimony. Pagkatapos ng ilang buwan, yung umattend ng summer camp, hindi na makita kung nasaan na ngayon. Sige nga, may kilala kayong dumalo ng summer camp na ang ganda ng naranasan, nasaan na sila ngayon? Nawala na. Bakit? Hindi na pagtagumpayan yung tinik sa laman. Dahil dapat pinaghahandaan natin yun. Kaya nga inire-reveal dito. Pag may karanasan ka, nakakaibang bagay, may blessing kang tinanggap kay Lord, paghandaan mo ang sarili mo dahil may tinik na darating sa buhay mo. Kapag may dumarating na tinik naman sa buhay natin, may parating na blessing. Amen? Minsan naman, nauunang dumating, hindi yung blessing, yung tinik sa laman. Amen po ba? Pag sinabing tinik sa laman, may problema kang nararanasan. Sino sa inyo may mga problema sa buhay? Taas ang kamay. Uy, may good news ako sa iyo. Parating na ang pagpapala ng Diyos para sa iyo. Amen po ba? Yan po eh. Kaya pag may dumarating na tinik sa laman, ang dami-dami kong problema, parang tinik sa akin. May parating na pagpapala sa iyo. At pag dumating ang pagpapala, hindi isa lang, dobling pagpapala sa iyo. Ang example ko rito, kapatid, hindi ako nang bobola sa inyo para encouragement lang. No, it's biblical. Si Job, dumating sa kanya, nauna ang tinik sa laman sa buhay ni Job. Nawalan siya ng kabuhayan. Yung mga inaasahan niya ay nasunog ng kidlat at yung iba naman ay ninakaw ng mga tulisan. At yung mga tauhan niya ay pinatay ng mga tulisan. Hindi lamang yun. Another tinik sa laman na dumating sa kanya, namatay ang lahat niyang mga anak sa pamagitan ng ipo-ipo na tumama doon sa bahay ng kanyang anak na panganay. Birthday pa man din. Lahat present ang kanyang mga anak, nabagsakan ng bahay. Ang kanyang mga anak, patay lahat. Yun ang binalita sa kanya. At ang ikatlong pinakamatindi rin na tinik sa laman ay tinubuan siya ng sugat mula dito sa pinakapuyo sa ulo hanggang sa pinakapuyo sa ilalim ng paa. Grabing tinik sa laman yun na naranasan niya. Kung ikaw man ay napakaraming dinaranas na problema, huwag kang mag-alala. Bakit? Sapagkat pagkatapos niyan, may parating na pagpapala sa iyo. Sa aklat ng Job 42,
pagkatapos ng tinik sa laman niyang naranasan. Verse 12, sa gayoy lalong pinagpala ng Panginoon ang mga huling araw ni Job na higit pa kaysa sa dati. Binigyan siya ng Panginoon ng 14,000 tupa. Dati ang tupa niya ay 7,000 lang. Nagdoble, naging 14. Binigyan siya ng Diyos ng 6,000 na kamelyo. Dati 3,000 lamang yan. At binigyan siya ng Diyos ng 1,000 pares ng baka. Dati 500 na pares lang. At binigyan siya ng Diyos ng 100 babaeng asno. Dati 500 lamang din. At binigyan din siya ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Na ang mga ito, ang sabi ay mas magaganda pa kaysa sa nauna niyang anak. So ang pagkakaroon pala ng magandang anak ay blessing mula kay Lord. Amen po ba? Ang pagkakaroon ng magagandang anak, pang Miss Universe at pang Mr. Universe, ay blessing sa Diyos. Amen po ba? So pagkatapos ng tinik sa laman na naranasan ni Job, dumating ang doble-dobleng pagpapala sa kanya. Sino sa inyo may mga problema sa buhay? Sabi mo sa katabi mo, may problema ka ba sa buhay? Huwag kang mag-alala. Sabi mo, huwag kang mag-alala. Parating na ang dobleng pagpapala ng Diyos sa iyo. Amen? Kasi yun ang nakita kong principle sa Bible. Kay Apostle Paul, ang nauna naman sa kanya ay blessing. Dumating ang tinik sa laman. Kay Job, nauna sa kanya ay tinik sa laman, tapos yung blessing sa kasumunod. So, binalansin ng Diyos. God is a God of balance. Kaya hindi nangahulugang may tinik ka sa laman, walang pagpapalang darating sa iyo. O pwedeng blessing muna, pagkatapos may tinig sa laman, ano naman ang kasunod pagkatapos ang tinig sa laman? Blessing uli. Amen? Kaya, lahat ng mga may problema, kaway-kaway. At sabihin mo, parating na ang dobleng pagpapala sa buhay ko. At sino yun? Yun. Sabi sa katabi mo, ako yun. Sabihin mo nga sa 2 tao, ako yun. Sige. Ako yun. Sabi mo sa 2 tao, ako yun. Amen po ba? Bakit ikaw yun? Dahil meron kang tinik sa laman. Parating na ang pagpapala ng Diyos para sa iyo. Yan po ang isa sa nakuha nating aral ng tinik sa laman. Ang ikalawa na aral na makukuha natin sa tinik sa laman, pinapayagan ng Diyos na dumating ang tinik sa laman sa buhay natin upang turuan tayong magpakumbaba. Kadalasan kung bakit nagkakaroon tayo ng problema, hindi tayo nawawala ng problema kasi ma-pride ka. Sino hindi nauubusan ng problema rito? Sunod-sunod. Ibig sabihin nun, ma-pride ka. Anong purpose? Bakit may tinik sa laman dumating sa buhay ko? Para turuan kang mag-humble, magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Hindi mo matanggap? May pride ka nga. Ay, hindi totoo yun. Ako may pride, humble ako, no? Yun. Pag pinagpipilitan mong humble ka, may pride ka nga. Sino mga humble? Taas ang kamay. Wala nagtataas ang kamay. Sabi sa katibo, napaka-humble mo naman. Wow, humble. Sabi mo, oh, humble. Di ba? Anong sabi ng verse 7? Upang hindi ako magmataas, dahil sa kalakihan ng mga pahayag sa akin, ibinigay sa akin, sabi ni Pablo, ang tinik sa laman. Ito ay sugo ni Satanas. Pinayagan ng Diyos ang sugo ni Satan para pahirapan ka o pahirapan tayo sa pamagitan ng trials and problems. Pero nagpapaalam muna yan kay Lord. Hindi ka basta-basta bibigyan ng tinik sa laman o problema sa buhay na walang paalam kay Lord, ay kay Jesus.
Nagpapaalam mo na yan. Ba, may dati na problema sa'yo. Magpapaalam mo na, Lord Jesus, pwede bang bigyan ko ng tinik sa laman ito? Pag sinabi ni Lord, wag muna, wala siyang magagawa. Pag sinabi ni Lord, sige, po pwede. Daka lamang magkakaroon ka ng tinik sa laman. Sabi nito, sugo ni Satanas. So, hindi galing sa Diyos ang mga tinik mo sa buhay. Kaya wag mong sabihin sa isang tao, tinik ka sa laman. Ikaw ay si Satanas. No, wag mong tatawagin na ang mga taong problema mo ay si Satanas. Hindi si Satanas yan. Sugo ni Satanas yan. Padala ni Satanas. Siya nagbibigay, si Satanas ang nagbibigay sa atin ng mga problema at pagsubok sa buhay. Ang Diyos, ang tanging buhat sa Diyos, ay pawang kabutihan. Santiago 1, talatang 17. Lahat ng mabubuting bagay ay buhat sa langit mula sa Ama ng mga ilaw. Yan ang sabi ng Biblia. Amen po ba, kapatid? At dito, pinapakita sa atin, according kay Dr. Miles Monroe, crisis are life's wake-up call. Kung tayo'y dumadaan sa mga pagsubok at problema sa buhay, may mga tinik na nararanasan tayo sa buhay natin. Ang sakit nun, pag natinikan ka, di ba? Ilan sa inyo natinikan na? Literally. Di ba? Nakakain tayo ng isda. Nadunok natin pati yung tinik doon sa isda. Ang sakit dito. Kukuha tayo ng pusa. At may pakakamutin mo rito, nawawala yung tinik sa lalamunan. Sa pamagitan ng kalmot ng pusa, yung paa ng pusa dito. Ay ba naghahanap ng pusa? Ba't ka naghahanap? Natinikan ako eh. Ewan ko, siya nakuha yun. No? Ito yung kasabihan eh. No? Pero ito pong mga problema natin sa buhay ay pampagising sa atin. Ginigising ka lang. Sabi dyan ni Dr. Miles Monroe. Bakit po kamo ikaw ay ginigising lamang? Sapagkat pinapayagan ng Diyos na magkaroon tayong tinik sa laman para turuan tayong magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Makita natin ang tunay na kalagayan natin sa buhay. Wake up call na tayo pala ay nagkaka-pride na. Yumayabang ka na pala. Mataas na ang tingin mo pala sa sarili mo. Kaya nagkakaroon ka ng tinik sa laman. Nagtitiwala ka na pala sa sarili mo. Kaya nagkakaroon ka ng tinik sa laman. Nagkakaroon ka ng mga problema sa buhay. Isang sister ang nakaranas ng revival at umiiyak na nagpapatotoo. Ito'y nangyari noong taong 1988 to 1989. Tumayo siya sa harapan ng congregation natin. Ang gawain pa natin ay doon sa Kai Alpha Center, diyan malapit sa FEU sa Moraita. Malapit sa FEU Hospital. At nakatanggap ng revival yung sister. Pagkatapos ng gawain, after 2 days, lumapit sa akin. Pumunta sa Christian house natin sa Antipolo Street pa noon. Sabi sa akin, Pastor, tulungan mo ako. Bakit? Uy, ang ganda ng patotoo mo ha. Noong nakaraan ha. Last Sunday ha. Oo nga po, kaya lang po tinatakwil na ako ng mga magulang ko ngayon. Ewan ko po, nagkapapatato ko lang pag uwi ko po sa bahay. Hindi ko lang bakit galit ang nanay ko sa akin. Umaawit-awit pa ako, pagbukas ko ng pinto, biglang sampal, mag-asawang sampal ang sumalubong sa akin. Mamaya dumating ang kuya ko, pinagtatadyakan ako. At ang tatay ko dumating, binugbog nila ako. Sabi ko, ano yung sugat na yan? Ba't meron kang pasa sa mata? May black eye ka. Sinuntok po ako ng tatay ko. Ano nagawa mo? Wala nga po ako nagagawa eh. Nakasalanan eh. Sabi ko sa kanya, do you know, crisis are life's wake-up call. Baka ginigising ka lang. Magtapat ka sa akin. Nung meron kang pinapatotoo na pagpapala, anong pakaramdam mo? Feeling ko po, Pastor sabi sa akin, ang feeling ko po, mas nakahihigit ako sa mga kapatiran kasi iba po yung karanasan ko kaysa sa kanila.
Tinatanong ko nga po siya, naranasan niyo ba ito? Nakita niyo ba si Lord? Nakitang-kita daw niya si Lord eh. Nakatayo doon sa harapan ng church natin, nagliliwanag. Tinatanong daw niya yung mga brother and sister, may nakita kayo? Wala. Ay, hugot ako kaysa sa inyo. Sabi ko, alam mo, nagmataas ka. Kaya, para magpakumbaba ka, ang tinanggap mo'y bugbog, sipa, sampal. Para gisingin ka lang sa katotohanan. The more na may nararanasan kang pagpapala, the more na matuto kang magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Huwag kang magmamalaki at magmamayabang. Piling mo, marami ka ng cell group, mas pinakamarami ang cell group mo kaysa sa iba, umanda ka. Dahil nagkaka-pride ka na. Piling mo, you are superior than others. Parang mas nakakahigit ka kaysa sa iba. Kasi, laki ng sahod mo. Promoted ka. Mas guwapo ka. Piling mo, mas guwapo at mas sexy ka dyan sa katabi mo. Mas maganda ka kaysa dyan sa katabi mo. Mas pogi ka kaysa sa katabi mo. Mas successful ka sa buhay kaysa sa katabi mo. Hindi nakapagtataka kung bakit magkakaroon ka ng tinik sa laman sa buhay mo. Bakit? Sapagkat ginigising ka lang ni Lord para ikaw ay matutong magpakumbaba sa Kanyang harapan. Amen po ba? Crisis are life's wake-up call. Meron pang isang lalaki. Ito po ay isang lalaking ginamit sa England upang masave ang England sa isang revolution. Kasi yung French Revolution, nawala yun pong monarchical form of government sa France. Sila King Louis and family po yan. Descendants ni King Louis yan. Kaya ngayon wala na pong hari ngayon sa France. Ang nag-ahari doon ay president nila at prime minister. Wala na po yung monarchical form of government na pinag-aharian ng hari sa France because of the French Revolution. Ngayon, after that French Revolution, ang England din po ay napipintong magkaroon din ng revolution against the monarchical form of government. Marami po sa mga Englishmen ang hindi na po sila masaya na ang nagahari sa kanila ay ang mga harit, reyna at prinsipe sa England. Ito po yung mga ninuno ni Queen Elizabeth na namatay na. No? Ninuno ni Queen Elizabeth. So, alam niyo po, na-save yun pong supposed to be magkakaroon ng English Revolution sa England. Mababago nawa ang kasaysayan ng takbo ng England. Wala na sana ngayong hari at prinsipe sa England. Kung hindi po dahil sa taong ito na ginamit na magkaroon po ng spiritual revolution sa buhay ng mga tao sa England. Ano kung sino siya? Siya ay si John Wesley. Kinasangkapan siya ng Diyos para po yung mga Englishmen ay ma-revive, lumapit sa Diyos. Millions of people in England came to the Lord Jesus Christ. Nagkaroon ng revival, na-revolutionize ang buhay ng mga tao sa England dahil sa taong ito na si John Wesley. At sa kanya pong pangangaral, ang mga tao po ay nag-iiyakan. Hindi siya makapag-church, nakapagpangaral sa loob ng simbahan. Ang nangyayari, nangangaral siya sa kalsada kasi hindi po kasya sa loob ng Church of England yun pong tao. Ang tao po ay libo-libo, milyon-milyon na umaatid sa kanya pong pangangaral. At may lumapit sa kanya na nagtanong, Mr. John Wesley, what is your secret? Bakit po ganyan na lamang po kagaling kayong magsalita at mangaral sa harapan ng tao? Ang sabi niya, ito'y sikreto lang na hindi ko dapat sabihin sa inyo. Ang sikreto ko ay ang aking asawa, si Catherine Bonbora. Sabi niya, yun ang aking sikreto. Bakit po? Sapagkat pag uwi ko sa bahay, ang misis ko ay lagi akong sinesermonan. Lagi na lamang sa aking pangangaral ay may correction siya ginagawa sa akin.
Parang feeling daw niya, wala siyang nagawang mabuti dahil ang misis niya ay laging talak ng talak sa kanya. Dahil doon, natuto akong lumuhod araw-araw sa Diyos at natuto akong mag-depend kay Lord. Yun ang sikreto kung bakit naging powerful ang kanyang pangangaral. Kaya nang may dumalaw, doon po sa bahay ni John Wesley sa England. Kasi hanggang ngayon po, meron po silang marker ng English Revival noong taong 18th century sa England. May marker doon po sa bahay, ancient house ni John Wesley. Yung mga dumalaw po doon, pinamunuan po ni Dr. Edwin Orr. Marami siyang mga visitors na tinanggap. At nang pagpasok nila sa kwarto ni John Wesley, nakakita ho sila doon sa sahig ng bahay na dalawa po na parang nakauka at maitim. Sabi nila, ano yan? Parang nakalubog na, kasi nga, ano po yan kahoy po siya na nakalubog, na maitim, magkaganyan, magkahiwalay. Sabi niya, diyan laging lumuluhod si John Wesley. Sabi niya, yan ang sikreto ng napakalaking kaligtasang dumating sa England. Natuto siyang lumuhod dahil sa kanyang asawa. Ang asawa niya ang naging tinik sa laman niya sa kanyang buhay, pero pagkatapos ng tinik sa laman, dumating ang pagpapala ng Diyos. Amen po ba? Kaya minsan ang tinik sa laman, nagiging blessing yan sa buhay natin. Sino ang tinik mo sa laman? Sabi mo, blessing ka sa akin. Kaya pag uwi mo sa bahay, iniisip mo, ang tinik ko sa laman, itong biyanan kong ito At nang magkita kayo, biyanan, tinik kita sa laman, pero blessing ka sa akin. Dahil sa iyo, naging masipag akong magtrabaho. Amen? Galit sa akin. Namanting sa akin ng mga binanata dito. Amen po ba? Sino ba, kapatid, ang itinuturing mo na tinik mo sa laman? Yan ay wake-up call para sa iyo, para matuto kang mag-depend, magtiwala sa ating Diyos na buhay. Alam niyo po, pag tamad kayong manalangin, bibigyan ka ng Lord ng tinik sa laman. Na leader mo, na lagi ka nilang kinukulit, nag-text sa'yo, nag-devotion ka na ba? Naman leader ko naman ito, kinukulit-kulit naman ako. Yung ibang tinik sa laman ng ibang Christian ay yung SOL1, SOL2, SOL3. Bakit? Kinakailangan mag-submit ng dibo. Di ba? Parang nagiging problema nila. Ina sa inyo, nag-SOL na. At nakita ninyo, mukhang naging tinik ko nga sa laman iyon. Kaya ako nagre-resign na. Yung iba hindi na makatiis hindi na pinagpapatuloy ang SOL o School of Leaders Level 1, Level 2, and Level 3. Bakit? Hindi nila nakakayanan yung tinik sa laman. Hindi nila alam, ang tinik sa laman ay nagiging pagpapala para akayin sila. Magdibo, mag-pray, kasi kailangan mo ang gawin yun Magbasa ng Bible. Amen? So yan po, kapatid. At ang ikatlo, ano-ano ang mga aral na makukuha natin sa tinik sa laman? Hindi inaalis ng Diyos ang mga tinik sa laman sa buhay natin. Inasa niya, Lord, tanggalin mo sa akin ang tinik na ito. Pinag-pray yan ni Pablo. 3 beses niyang hiniling sa Lord, Lord, alisin mo ang tinik sa laman sa buhay ko. Alisin mo itong problemang ito. Pero hindi inalis ng Diyos. Magtataka ka, bakit hindi nawawala yung problema mo? Lagi nandyan. Kasi nakita ng Diyos, kailangan mo yan. Amen? Minsan iniisip mo, ba't hindi tinutugon ng Diyos ang prayer ko? Lagi na lang nariyan ng tinik ko sa laman. Lalo na itong taong ito, tinik sa laman ko ito. Hindi mawala-wala. Ang prayer mo mamatay na sana, pero lalong dumulusog. Tignan natin ang 2 Corinthians chapter 12, verse 8 to 9. Basahin nga natin yan
1, 2, 3. Tatlong beses. Yes, kaya hindi naalis ng Diyos ang problema sa atin. Bakit? Dahil alam ng Diyos, kailangan mo ng tinik para makatulong sa iyo. Amen? Makatulong sa iyong buhay. Iniisip natin ang mga problema na kapagpapadown, na kapagpapabagsak sa buhay natin. Hindi po. Mas lalong tayong tinutulungan. Kaya nga kinuwento ko si John Wesley. Ipinag-pray din niya, Lord, kunin mo na yung asawa ko. Sabi niya ganun. Kasi lagi siyang nasasaktan eh. Pagkatapos siyang mangaral, bababa sa pulpit, ang asawa na lalapit agad sa kanya. Mali ang grammar mo. Mali ang mga ginamit mong words. At basahin niyo pong life story ni John Wesley. Laging ganun kinokorek siya. Parang naaano siya, wala na lang tama. At ang ginagawa niya, nagpipray siya, Lord, turuan mo ako magsalita. Kaya siya kinakabahan pag nandiyan ang bisis niya at nangangaral siya. Lalo na pag hindi nang ngumingiti ang bisis niya at nangangaral siya. Naku, alam niya, kinakabahan na siya, may mali na naman siyang nasabi na salita. Ganon. So, dito, kapatid, ang tanong, ba't hindi namatay agad itong misis niya? Hindi inaalis ng Diyos ang mga tinik sa laman kasi kailangan natin yun para tayo ay maturuang laging kumapit sa Panginoon. Amen? Laging magtiwala sa Diyos. Kaya may mga problema ka sa buhay. Ilang beses mo nang pinagpipray, ang dami mo ng prayer request hanggang ngayon. Nakikita mo, andyan pa rin yung tinik sa laman sa buhay mo. Hindi nawawala, wala ang problema mo. Pagkatapos ng isang problema, may kasunod na naman. Minsan sunod-sunod. Ba't kaya? Sabi ko, Lord, tanggalin mo na lahat ng problema sa buhay ko. Kung gusto mong tanggalin lahat yan, aalisin ka na ng Diyos dito sa mundo. Amen po ba? Kasi kailangan mo yan. Bakit kailangan? Ika-apat na aral na makukuha natin, dapat nating pahalagahan ang mga tinik natin sa buhay. Bakit? Dahil ang mga ito ang nagpapalaala sa atin na tayo ay mahina. Para ipaalaala sa iyo, tao ka lang, mahina ka, wala kang magagawa. Kaya marami kang problema para ipaalaala sa iyo, oy, pahalagahan mo ang mga tinik mo sa laman. Huwag mong aawayin yan. Para ipalaala sa iyo na mahina ka. Sa verse 9, anong sabi ni Pablo? Sabi ni Pablo, Lord, alisin mo sa akin, 3 beses kong hiniling, tanggalin mo sa akin ang mga problemang ito. Ang sabi ng Diyos, sapat sa iyo ang aking biyaya dahil ang aking kapangyarihan ay nalulubos sa kahinaan. Kaya nga lalo akong magmamapuri sa aking kahinaan upang manahan sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. So natuto siyang magtiwala sa Diyos. Na-realize niya, hindi niya kaya mapagtagumpayan ang lahat ng ito. Ang kailangan niya ay si Lord sa kanyang buhay. Amen? At last but not the least, 5, ano ang mga aral na makukuha natin sa tinik sa laman? Walang problema o pagsubok na hindi mo kaya. Dahil tutulungan ka ng Diyos. Yan po yun. Oo, pinapaalis mo kay Lord. No, nariyan yan. Para makita mo na walang pagsubok na hindi mo kaya. Dahil tutulungan ka ng Diyos. Anong sabi ng verse 9 and 10? Sa verse 10 na lang. Next slide tayo, verse 10. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Yes. Kaya nga hindi inaalis kasi sa oras na meron kang problema, hindi tinatanggal ng Diyos yan dahil sa oras ng iyong kahinaan, palalakasin ka ng Panginoon upang makaya mo ang mga problema na yan sa buhay mo.
Kaya walang problema na hindi mo kayang lutasin. Bakit? Kasama mo ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Amen? Di ako matatakot. Di ako malulumbay. Amen? Anong sabi ng unang Korinto 10, talatang 13? Pakibasa ng lahat. 1, 2, 3. Sino may mga pagsubok? Sino may mga problema? Kaya ba natin? Bakit? Dahil gagawa ang Diyos ng paraan para mapagtagumpayan natin ang mga tinik na yan at problema na yan sa buhay natin. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi tayo matatalo ng problema sa buhay. Kaya mo yan dahil gagawa ang Diyos ng paraan. Hindi ikaw ang gagawa ng paraan. Sinong gagawa ng paraan? Kaya, anong sabi sa inawit natin? Kasama natin ang Diyos. Tumayo tayong lahat at ulitin natin ang kasama natin ng Diyos.